Isang magandang araw sa inyong lahat. Mula sa Pisa, Italy, kahapon. Ngayon naman, nandito ako sa Assisi, Italy. Isang lugar kung saan tatlong santo ang ating makikita at mapupuntahan. Una, si San Francisco ng Assisi. Pangalawa, si Santa Clara. At pangatlo, ang ating bagong santo, yung first millennial saint natin, si Saint Carlo Acutis. Itong lugar na ito, kung may kukumpara ko sa Pilipinas, para siyang intramuros. Nakaloob o nakapaloob siya sa isang malaking wall o parang village. At yan, kung nakikita nyo sa likod, yan yung simbahan ni Saint Francis of Assisi. At dito naman sa aking likuran, ang lugar kung saan nakalibing si Santa Clara o itong basilika na ito. Mamaya, lilibutin natin yon at papakita ko sa inyo ang itsura ng mga simbahan. Pero sa mga oras na ito, tayo muna'y magdilay sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Narinig natin na habang nangangaral si Jesus, may isang babae ang sumigaw at biglang nagbigay ng tila affirmation kay Jesus sa pagsasabing mapalad ang babaeng nagdala sa iyo sa sinapupunan at nagpasuso. Sa unang pakikinig, tila sinasabi rito na mapalad si Maria. Tila pinupuri si Maria sapagkat mapalad si Maria sapagkat meron siyang isang anak na katulad ni Jesus. Isang Diyos, isang magaling, isang nangangaral, isang nakakagawa ng mga kababalaghan. Sino nga ba naman ang hindi magiging mapalad kung meron kang anak na katulad ni si Jesus? Hindi ba ganun sa atin? Kapag yung magulang may anak na matalino, anong sinasabi? Uy, ang swerte mo naman sa anak mo. Kung meron kang anak na sikat, di ba sinasabi, ang swerte mo naman sa anak mo. Kung meron kang magulang na mayaman, sasabihin, swerte naman ng mga anak, mayayaman ng magulang. Hindi ba ganon? Pero para kay Jesus, hindi ganon tinitignan ng pagiging mapalad, hindi ganon tinitignan ng pagiging maswerte, dahil para kay Jesus, ang biyaya at ang biyaya at pagpapala ay nakikita sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yan yung sinabi ni Jesus dun sa babae. Mapalad ang nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos. Yun ang higit na mapalad. At tunay nga, sa pagsunod, mayroong pagpapala. In obedience, there is blessing. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, marami ang hindi marunong sumunod. Marami, kung alam lang ang kahulugan ng pagsunod, siguro lahat magiging mapalad. Siguro kung yung mga mambabatas natin o yung mga nasa gobyerno, sinunod lang kung ano ang kanilang tungkulin na trabaho, sigurado ko pagpapalain ang ating bansa. Pero bakit hindi nila sinunod? Kasi meron silang mga pansariling interes at yun ang kanilang sinusunod. Kaya nga, imbes na pagpapala, ano nangyayari? Sumpa. Yan ang kabaliktaran ng pagpapala. Sumpa. At kapag ang tao hindi marunong sumunod, sigurado, sumpa ang natatamo. Parang isang anak na hindi marunong sumunod sa magulang, na nagsasabing mag-aral ng mabuti, sa huli, sumpa. Hindi makakatapos. Kapag ang isang magulang hindi marunong makinig sa anak na nagsasabing uminom ng gamot, makinig sa mga payo ng doktor, ano mangyayari sa magulang? Sumpa. At kadalasan dito tayo nauhulog kapag ang tao hindi marunong sumunod, lalo na sa utusan ng Diyos. Kaya itong imbitasyon sa atin na ang pagpapala natatamo sa pagsunod. Kaya harinawa, tayo rin bilang mga anak ng Diyos, marunong sumunod, marunong makinig sa kagustuhan at utos ng Diyos. Amen.